At syempre, eto na nga tayo. So, after ilang days ng ating propagation, ganito siya. So, kung mapapansin nyo, medyo nalalanta siya. Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, ayan, medyo naglakihan na, or hindi medyo, kundi lumaki na talaga, nagtaasa na yung ating mga rubber tree, yung ating mga fiddle leaf. Kaya ipapakita ko sa inyo kung papaano yung ginagawa kong propagation dito sa mga ito. Para at least malaman nating lahat kung papaano ba, yung hindi naman tamang ginagawa, pero kung papaano ko ba ginagawa at paano nabubuhay yung ating mga propagation na ito. Siyempre, bago tayo pumunta sa ating topic, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na andito sa screen yung aming complete address. So dito sa video na to, ipapakita natin kung ano yung first step na ginawa natin, kung paano natin siya ipapropagate. And yung propagation nga pala na gagawin natin, ito yung tinatawag na air layering or yung pagmamarkot. So ayan, and then syempre ipapakita rin natin after ilang weeks kung ano yung mangyayari at kung paano naman natin siya itatransfer, itatransfer sa panibagong pot. So yan, lahat ng yan ay nakapaloob dito sa video na to, kaya huwag kayong mag-i-skip. So, ang una nating gagawin is syempre sugatan or talupan yung portion na ating imamarkot katulad ng nakikita natin dito sa video. So, yun, tatalupan lang natin, tatanggalin lang natin yung pinakabalat niyan. Hanggang doon lang tayo sa pinakabalat niyan. Diyan maaaring lumabas yung ugat na ating pasisibulin. So, sa makikita nyo, 1 to 1.5 inch, okay na yon. Balat na balat lang yung tinanggal natin. Huwag nyo masyadong lalaliman kasi maaaring maputol yung sanga na tinalupan natin. Kaya yan, ganyan lang siya. Pag nakita nyo yung white na yan, okay na yan. And then eto, moss ang gagamitin natin na pambalot doon sa ating tinalop na sanga. Pagkatapos, gagamit lamang tayo ng plastic na mag-hold doon sa moss na ilalagay natin or ibabalot natin doon sa ating sinugatan na fiddle leaf or na branch. Pagkatapos, yan, stapler lang ang gagamitin natin para kumapit. Yan, ano na yan, tried and tested na yan. Pwedeng tali, pwede kayong kumamit ng tali o kaya stapler. Mas mabilis kasi kapag stapler yung ginamit natin. And same goes to this one, ganun din. Dalawang branch kasi to, dalawang puno na, dalawang sanga ng fiddle leaf na yung ano natin, yung ating na-propagate. So yan, anuhan lang natin kung gagamit tayo ng stapler. Medyo damihan na natin yung bala na ilalagay natin para at least talagang hindi matatanggal yung pagkakabit natin. So, ganyan lang. Pumunta naman tayo ngayon dito sa rubber tree. Dito sa rubber tree, medyo wala tayong space para gawin yung talop na kakailanganin natin. Kaya bumawas na lang tayo sa dahon. So, katulad ng ginawa natin sa fiddle leaf, ganun din. Balat na balat lamang. So, wag masyadong malalim yung sugat na ating gagawin. And around 1 inch to 1.5 inch yung natin, yung sugat na gagawin natin doon mismo sa pinaka tinanggal natin na dahon nitong mga rubber tree natin. So ayan. So talop lang. And sa mga medyo sensitive yung balat nga pala, mas maganda kung tayo ay gagamit ng gloves, kahit yung medical gloves ba tawag doon. So, kahit yun, kasi talagang ito madagta. And kung sensitive yung skin nyo, maaring ma-irritate yung inyong balat dahil, hindi titigil yan sa ng dagta yan. Nakikita nyo naman dun sa video na talagang, tuloy-tuloy yung pag-agos ng dagta. Medyo mahirap lang, kaya mas maganda kung medyo mas matalas na ang gagamitin natin na gunting. And ganun pa rin, so moss, kung makakapala natin, mas maganda para at least yung nakabalot sa kanya, mas makapal, mas maganda. And same as the procedure na ginawa natin dun sa fiddle leaf, pa rin, yung nakababad na moss, tapos plastic, stapler lang. Make sure lang na magtatag-op or magpapatong yung plastic para at least pag in-stapler nyo, hindi siya kakawala basta-basta. And ganun din. So, inulit lang natin, talop ulit, bumawas tayo ng dahon, tinanggal natin kasi itong ating rubber tree na pinopropagate ngayon, itong minamarkot natin ay dalawa na yung sanga. So, ayun.
And eto na nga guys, so makaraan ng ilang linggo ay pwede na nating igupitin or putulin yung ating minarkot dahil labas na yung kanyang mga napasibol nating ugat. And syempre, nagpe-prepare tayo. Ang mixture pa rin ng soil natin ay yung ating rice hull at saka garden soil. And 2:1 yung ratio nito. At nagpe-prepare tayo, malaking pot yung paglalagyan natin. So, naglalagay muna ako ng lupa para pagka ipinatong natin, hindi naman mismong nasa pinakailalim na kagad yung itatanim natin. And ayan, makita nyo, labasan na talaga yung ugat ng fiddle leaf na to. Siguro around 2 weeks meron na to eh. So, pinahaba-haba ko lang ng konti and yun nga, sobrang haba na nitong nitong mga ugat ng fiddle leaf na to. And gugupitin lang natin doon sa pinakailalim. Make sure lamang na pagka ginupit natin yan, iwasan natin baka mamaya mapasama sa paggupit natin yung mga ugat na yan. Eh di wala din, sayang yung pinahaba natin na ugat. So ayan, and ito yung isa. Kita nyo naman yung ibang ugat dyan, oh. Kung mapapansin nyo, medyo nagtagal tayo sa na nalay tayo ng paggupit. Medyo natuyo na yung ibang ugat na yan, pero okay pa rin yan. Pagkatapos, hindi na natin tatanggalin yung moss niya na kasi nakakapit na yan eh. So okay lang yung walang problema doon. And ayan na nga, ipinatong lang natin siya sa paso na gagamitin natin. Pagkatapos, may lupa na siya. So yun yung mixture natin. Medyo mahirap nga lang talagang magsali ng lupa kasi wala akong dito sa bahay eh, yung medyo malaking shovel para doon sa soil. Tsaka malalaki kasi yung dahon ng fiddle leaf kaya medyo nahirapan tayo ng konti na mapuno yung nito, yung pot. At isa pa, medyo may kalakihan yung pot dahil yung yung fiddle leaf natin, medyo alangan na siya sa mga maliliit na size na pot kaya minabuti ko na mas malaki na yung gamitin natin. And yan. So, pupunuin lang natin. Make sure na syempre nasa gitna at the same time pantay or hindi siya nakatagilid yung puno kapag natin kapag ating pinupuno ng lupa at pagkatapos hanggang hanggang pinakataas. Tapos natin yung kumbaga pisa-pisain yan para maging siya, yung masiksik ba. Yun yung kailangan natin. So dito makikita nyo naman sobrang hirap. Tapos yung mixture ng soil na gagamitin natin, yun nga, yung 2:1 na ratio ng rice hull. Ito tried and tested na to. Ito yung lagi natin ginagamit sa mga natin, sa lahat ng propagation natin, sa lahat ng tinatanim natin sa garden. Yan talaga. And ayan, mapupuno na natin. At ayan na nga. So may mga dahon. So nasa sa inyo na kasi yung sa akin hindi ko na tinanggal yung hindi ko na tinanggal yung excess na dahon, yung mabababang dahon na matatabo na naman eventually. Parang mas gusto ko lang na naandyan, so wala naman problema kung tanggalin mo man or hindi. And kinalaunan naman, based sa experience ko, yan rin siya, matatanggal din yung iba kasi yung sa rubber tree na naputol siya. So ako pinabayaan ko na lang, hinayaan ko na lang siya para hindi naman parang bare na bare ba yung pinakailalim niya. For hanggang siya ay ma-full establish. Pero ayan nga, pwede yan kasi yan mawawala din yan or mamamatay din yan. So yun, mas gusto ko lang pahirapan yung sarili ko. Kasi ang hirap maglagay niyan. Pero okay naman, nakaraos naman tayo. So walang problema kung tatanggalin mo yung dahon or hindi, okay lang yan. Pero yun nga, sinasabi ko sa inyo, mawawala din yan or matatanggal din. Ito yung isa. So makikita nyo nakakapit na yung ugat dun sa moss. Kaya mas maganda kung hindi na natin siya tatanggalin. And yung ibang ugat na tuyo pero may mga makikita kayong may light brown at saka ayan yung nakakapit sa moss. Kaya walang problema. And same pa rin yung process natin. Ganyan. Walang ibang halo to itong ating soil natin. Yun yan. Makikita nyo naman. Ayan. Garden soil lamang at saka yung rice hull. Make sure lang na mas marami or times 2 yung yung rice hull natin doon sa garden soil. And yun nga pala, wag natin kakalimutan na baka kasi ngayon yung mga nabibili natin ng mga plastic pots is hindi yung drainage hole, hindi butas talaga totally. Kaya make sure na mabutas muna natin kasi lalong mahirap. Tsaka lalo na kung malalaki yung ating i-rerepat at saka itatanim ng mga halaman, mahirap magbutas kapag yung
yung hindi natin nabutasan. Makikita nyo naman kagad yan. Basta lagi nyo sisilipin bago nyo lagyan ng lupa. Yun ang wag na wag nyong kakalimutan dahil lalo na sa mga propagation natin, mamamatay. Even nga dun sa mga repat lang natin eh. And eto naman yung ating rubber tree. As you can see, ayan na rin, labasan na rin yung ugat niya, napakadami. Eto, ayan, kumapit na sa moss, kaya hindi na kailangan tanggalin pa yung moss. Sana siyang lalabas dun sa pinaka natin, sa pinaka ugat na, sa pinaka moss natin. So, yan, cuttings lang. And eto, pagka ilang buwan, magba-branch out at magba-branch out, yung pinagputulan nyo na yan. So, kakapal at kakapal yung inyong mga rubber tree. Kung ito nga ay 3 branches na kasi ito ay nagsimula sa single branch, tapos ngayon 3 na. Tapos yung 3, lahat yon kinuha na natin. So, yun, magmumultiply lang ng magmumultiply. And ayan, ito nga pala, medyo madumi yung natin, yung black prints natin. Kasi ito ay nasa labas, so nauulanan, natatamaan ng, sabihin natin kasi may filtered naman yung net natin. So, natatamaan siya ng init ng araw, although medyo filtered ng konti kasi may net nga. Pagkatapos, same, hindi ko tinanggalan ng hindi ko binawasan ng dahon, hinayaan ko na siyang lumubog kasama noong pinaka puno niya. So, naparami na natin yung ating mga rubber tree. And kita nyo naman yung mga ugat niya, napakabilis. Sinasabi ko sa inyo, mga 2 weeks lamang, baka nga 1.5 week lang, na yan, meron na yung ugat. So, yung sa akin lang, medyo pinahaba ko pa ng konti. Para yung adjustment ng rubber tree ay hindi naman ganun maging kaselan. At saka makikita nyo, ayan, mas yung ugat niya. Talagang kasi ito kahit hindi mo siya lagyan ng hindi mo siya i-markot, nagkakaroon talaga siya ng mga aerial roots. And pagka hindi mo ginupit yung mga aerial roots na yon, yung yan, humahanap talaga yan ng ground or ng soil na pagkakapitan at eventually magiging ugat din siya. So yan, sobrang haba ng ugat nitong rubber tree natin, hindi natin binawasan yung ugat syempre. Ang ginawa ko na lang, ipinulupot ko, ipinabilog ko dun sa pasok. Para at least hindi na para hindi naman siya yung totally yung maipit ba sa pinakailalim. Tapos, ito used na pot na lang yung ginamit natin dito. Naubusan tayo ng pot dito sa bahay. So, meron ako nakita na isang pot dito na walang laman. Na medyo malaki naman, hindi naman alangan yung size. Kaya, yun yung ginamit ko. So, yan. Kung ano yung ginamit natin na soil doon sa fiddle leaf, yun din yung mixture ng soil. And eto na, yung propagation natin. So, maghihintay tayo ng mga ilang weeks or ilang days para malaman natin kung mabubuhay ba siya. Pero yan, chances niyan is magsusurvive na yan or mabubuhay na yan, magiging full established dahil kita nyo naman yung ugat. Pero syempre, intayin pa rin natin and syempre, ipapakita ko sa inyo kung kung naging successful ba yung ating propagation. At syempre, eto na nga tayo. So, after ilang days ng ating propagation, ganito siya. So, kung mapapansin nyo, medyo nalalanta siya, which is normal. Normal lang yan kasi syempre nag-a-adjust. At saka kasi itong mga fiddle leaf natin yan, noong natin siya, noong atin siyang pinropagate, medyo natuyo yung ugat niya, di ba? Yung ibang ugat niya. So, nag-a-adjust. And ayan nga yung bagong talbos na, nung kinat natin kasi may bagong talbos yan. So, yan, nakabagsak. Talagang akala mo mamamatay pero hindi. Tiwala lang syempre, mabubuhay or aangat ulit yung mga yan. Ilang days pa lang pero lahat ng dahon yan bagsak. Ayan, makikita nyo naman. And eto na nga tayo. So makalipas ulit ang isang linggo, unti-unti nang tumatayo yung lahat ng dahon niya. Lahat yan doon sa unang video na pinakita natin naka-drop pati yung mga malalaking dahon na yan. Pero ayan, unti-unti na kasing nakakapag-adjust, unti-unti nang nakaka-recover yung ating propagation, kaya tumatayo na ulit, bumabalik na sa kanyang normal na stance yung mga dahon niya. Yung rubber tree natin, wala tayong naging problema kasi talagang mabilis mag-ugat yun kaya hindi siya masyadong naging sensitive. And ayan nga, ilang araw pa, totally balik na siya sa kanyang pagiging healthy. And magtutuloy-tuloy na yan at magkakaroon na yan ng mga panibagong dahon ulit.
So, yun lang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Green Yard TV, and thank you for watching.